nagkakamali kayo. Kami ang pinakamakapangyarihan at pinakamalakas at wala nang makahihigit pa sa amin. Ano ba ito? Ako'y ikakasal na. Ngunit, hindi ko ito pinapangarap. Sino si Paris? Maiibig ko kaya ang Ginoo? Ano ba itong lungkot na aking nadarama? Bakit ganito? Sana dumating na yung araw na makikita ko na ang aking minamahal at makakasama ko na siya habang buhay. O kay ganda ng binibini. Ako ay may nararamdaman ngunit hindi may paliwanag. Puso ko ba'y mayroon ng minamahal? Bakit ka na ba rito? Ikaw na isang Montague, ang libe ng aking hanggan! Kaya ni pamatayan! Bakit aking pamangkin? Anong nangyayari dito? Tiya, siya ay isang Montague, ang lain dapat lang mamamatay! Siya ba ang bata nagngangalang Romeo? Siya nga, ang buong si Romeo! Siya isang matapat na Ginoo. Pabayaan mo siya! Ano? Ngunit dapat lang siya mamatay! Sino ba ang dapat masusunod dito? Ayos ka lang ba, Ginoo? Ayos lang po, senyorita. Pagpasensyahan mo na ang aking pamangkin. Ayos lang po. Kung gayon ay maiiwan na kita rito. Maiiwan ka muna namin dito, Juliet. Bakit mo ko tinititigan? Pwede may ba sa aking mga mukha? Ikaw Rama ang ikarapat dapat natitigan dahil ang aking puso'y puno ng kasiyahan. Ha? Maaari ko bang halikan na yung kamay, binibini? Senyorita, pinapatawag ka na nina. Kung gayon ay nasa aking kamay ang salang sa iyo ay nakuha. Salang buhat sa labi ko o salang malambing ng iyong binanggit? Senyorita, pinapatawag ka na yung ina. Sino ang kanyang ina? Siya ba isang kapulit? Aba iho, siya ang ginang nitong tahanan na ito. At oo, siya ay isang kapilit. Romeo, huwag mong isipin ang ating pangalan sapagkat ikaw ay ang aking minamahal. Kung gayoy, hindi na ako Romeo ng mga Montague, sapagkat ang pangalan ko na ay Santang Mahal. Nga pala, bakit ka na parito? At saan ka ba dumaan sapagkat mahaba ang mga pader dito? Nilundag ko ang mga pader sapagkat ako'y nagkakaroon ng pakpak ng pagmamahal. Kapag nilaman nila na nandito ka, ikay papatay nila. Tamisan mo lang ang titig, ako ay ligtas na sa galit. Sino ba nagturo sa'yo sa lugar na ito? Ang ating pagmamahalan. Nais kong ipaalam sa iyo na hindi ako madaling mahuli. Alam ko, pero nais kong ipaalam sa buong mundo na malimit lamang akong magmahal, ngunit ito ay buo. Paalam na aking mahal. Pwede ba kitang may sayo, binibini?
Pagpalain ng langit itong banal na gawain upang pagkatapos ng pagsisisi ay huwag nating kamtin. Amen. Ngunit Padre, ano malungkot ang aking madarama, hindi pa rin ito madadait sa kagalakan at sa kasiyahan na darating. At sa balang araw na siya ay magiging akin. Tandaan mo, Romeo, may mga bagay na hindi dapat magpadalos-dalos at ito ay mahirap intindihin. Ang marahas na kaligayahan ay may marahas na hangganan. Magandang gabi po sa mabuting professor ko. Para sa aming dalawa, si Romeo ay pasasalamat sa iyo. Ganun din ako sa kanya. Ang pasasalamat niya ay magiging kalabisan. O Juliet, gagawin ko ang lahat sa iyo para ikaw ay aking mapaligayan. Masaya akong naririnig yan. Nakasisiguro akong pag-iibigan natin ay matapat at higit pa ito sa isang kayamanan. Itong tapusin sapagkat hindi kayo nararapat na bayaang mag-iisa. Apat, ikaw naman na yung buong Romeo. Ngayon na tingala tayo muli, ay papatay na kita! Wala akong masamang intensyon. Dapat tayo ay magkaunawaan at ayaw ko ng away. Kahit kailan ay hindi tayo magkakaunawaan, lumaban ka! Kung ayaw lumaban ni Romeo, ako ang lalaban para sa kanya! Paano ka nagawa? Bakit ka tumatakbo? Anong nangyayari sa'yo? Tama na! Ano ba ang punot dulo kung bakit si Tybalt ay namatay? Mahal na prinsipe, hayaan niyo sana ako magpaliwanag. Kami nila Romeo at Mercutio ang nagkasama. Naghamon ng away si Tybalt. Ngunit ayaw ni Romeo. Kaya si Mercutio ang lumaban. At napaslang ito ni Tybalt. Dahil sa galit ni Romeo, kinuha niya ang espada at napaslang niya si Tybalt. At saka tumakbo si Romeo. Yun ang tunay na nangyari. Dahil sa kasalanan niyan, si Romeo ay papatapo ng biglaan. Pag siya bumalik at makita, siya ay papaslangin. Oh, Juliet, ako'y aalis muna pero pangako ko sa'yo ako'y babalik din. Hanggang kailan ka doon? Hindi ako mabubuhay nang wala ka. Napakahirap pero dapat natin itong gawin. Pero pangako ko sa'yo na ikaw lang ang aking mamahalin. Oh, Romeo. Senyorita, ikaw ay pinapatawag na ng iyong ina. Asan siya? Halika at samahan kita, senyorita. Anak, ang gwapo ng mga montage, di ba? Ina, nakita ko sa iyong tingin ng pagkahumaling, iha. Ina, sinubukan kong pigilan ang aking nararamdaman. Ngunit, ano nga bang magagawa ko kung siya talaga ang tinitibok ng aking puso? Mahirap nga, ngunit sana naman ay inisip mo na sila ay ang mga montage na kalaban ng ating pamilya. Oo, mabuting tao siya. Pero anak, inisip mo ba kung anong mahihinatnan kung talaga ipagpapatuloy mo iyan? Ang hirap, ina. Napakahirap. Di bale, ipapakasal kita kay Ginoong Paris. Mamahalin ko pa kaya ang Ginoo kung may ibang tinitibok ang aking puso? Matutunan mo rin, Juliet, iha. Hindi! Hindi ko siya mahal! Juliet! May tiwala ko sa akin, anak. Alam niya kung ano ang nararapat. Pero kung totoo man ang iyong sinasabi, kausapin mo si Romeo. Mahirap na kung totoo nga ang mga sabi-sabi. Sige, kakausapin ko siya para sa iyong ikakapatid. Mahal ko, ako'y nag-aalala. Bakit? May nangyari ba? Si Romeo, kung maaari ay kausapin mo siya tungkol sa... Tungkol saan, mahal ko? Ano ba ang bumabagabag sa iyo? May nakapagsabi sa akin na si Romeo ay umiibig sa mga anak ng Capulet na si Juliet. Kung iyan ang bumabagabag sa iyo, kakausapin ko ang ating anak at kukumpirmahin ko kung iyan ba ay totoo. Sana nga ay hindi iyon totoo. Magiging komplikado lamang ang lahat. Sana nga.
Anak, narinig ko na ikaw ay may iniibig na. Meron nga, at nabighani ako sa taglay niyang kagandahan. At narinig ko rin na siya ay isang Capulet. Ama, batid kong mahidwaan ang ating pamilya at ang mga kapilit. Ngunit sana, huwag mo sana akong pigilan na ibigin ang isang magandang dalagang katulad niya. Kahit gaano mo pa kamahal ang iyong dalaga. Batid kong mahidwaan ang ating pamilya at ang mga kapilit. Ngunit sana, huwag mo sana akong pigilan na ibigin ang isang magandang dalagang katulad niya. Kahit gaano mo pa kamahal ang iyong sinabing dalaga. Kailangan mo pigilan ang iyong nararamdaman sa kanya. Sapagkat ito ang magiging dahilan ng ating pagbagsak at hindi maaaring manalo ang pamilyang Capulet. Ngunit ama, Makinig ka sa akin, Romeo. Anak, nararamdaman ko yung labis na kalungkutan dahil sa pagkamatay ng iyong pinsan. Upang ikay aming mapaligay at makalimutan mo na katabagot na pangyayari. Ikay aming ipapakasal. Ano? Ako yung ipapakasal sa hindi ko naman mahal? Pero matutunan mo naman sa mahalin, anak. Sana naman maintindihan mo. Ayoko! Ayoko magpakasal! Sa ayaw at sa gusto mo, ikay magpapakasal. Hindi niyo ako mahal! Patid ko ang iyong paghinagpis, sapagkat kailangan kitang ipakasal kay Paris ngayong darating na Huwebes. Padre, gusto ko pong malaman kung kailangan niyo po ba akong tulungang itigil ang kasalang ito. Pumayag ka sa gusto nila. Ngunit, bukas ng gabi, tumiga ka at inumin mo ang garapang ito. Ikaw ay mamamalaging ganyan sa loob ng 42 oras. Bako, binibini. Kinakabisa ng mag-ara, ngunit ikay nakahiga pa rin. Binibini? Binibini! Tulong! Tulong! Ang Pilipini ay nawalan ng buhay! Tulong! Tulong! Ang Pilipini ay nawalan ng buhay! Anong nangyari sa akin, anak? Senyor! Ang iyong anak ay wala ng buhay! Anak! 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 Binibini! Gumising ka, Binibini! Tumawag kayo ng manggagamot! sulat ito galing sa Verona? Wala ba ang dalang sulat buhat kay Padre? Kamusta ang aking ama't ina? At kamusta naman ang aking minamahal? Buti naman ang iyong mga magulang, ngunit nakita ko na patay na si Juliet at inilibing sa tumba ni Capet. Ano? Teka, aalis ako ngayon din. Wala bang dalang sulat galing kay Padre? Wala po, mabuting Panginoon. Anong dapat kong gawin? Teka, pupunta muna ako ng butik araw. Tao po! Tao po! Sino ba yung tumatawag na kay lakas? Bigyan mo ako ng laso na agad nakakamatay. Heto, ang 40 dukado. Mayroon akong lason ngunit parusa ng batas sa mantuay kamatayan sa magbili ng pangahas. Ang mundo't batas ay hindi magkaibigan. Tagapin mo yan at huwag mamalagi sa hirap. Ilahok mo ito kahit anong tunaw at inumin. Pagkatapos ay bigla kang mamatay. Aalis na po ako. Maraming salamat. Padre, Padre. Hindi ko na lang sulat kay Romeo, sapagkat hindi kami pinalabas. Ngunit, nakabilis ang pagtungo namin sa Mantuay na mapigil agad. Sino ang nagdala ng sulat? Wala akong mapagdalhan ng sulat, Padre. Naku, malungkot na kapalaran. Meron pa naman iyong mga mahalagang bagay. Kawawa naman ang anak ng mga kapilet. Oo nga, nagpakamatay dahil sa pag-ibig. Asawa ko! Bakit mangyayari sa iyo ang masamang kapalaran na ito? Kung gayoy, ako'y pupunta sa iyong piling at tayo'y magsasama habang buhay. Paalang buhay na malupit.
Lason, ang mahal ko! Ako ay iyong patawarin sapagkat hindi ako patay! Sapagkat ako ay handang mamatay para sa iyo! Ano naman ang pangyayari nito? Alam mo ba ito, Padre? Sa katunayan, alam ko ang lahat. Nag-iibigan sila ng palihim at nagpakasal sa akin. Ako ang nagbigay ng pampatulog na lason kay Juliet para sa gayon ay magkasama sila. Ngunit, hindi ko inaasahan na humantong sa ganito ang mga pangyayari. Sa ngayon, wala na tayong magagawa. Sila na ay nanahimik. Magpapatayo tayo ng estatwa bilang simbolo kanilang pag-iibigan. Nang sa ganoon, maalala natin sila. Kung makikita mo ako sa pag-ikot ng mga pangakong taon ng inabot, hawakan mo ako, ramdamin mo. Hilahin mo ako muli nang maramdaman kong di ako nag-iisang umiikot sa sariling araw na ginawa ko. May likhang liwanag sa dilim. Turuan mo akong muling tumingin sa buwan at lumangoy sa dagsang liwanag ng mga bituin, bago lisanin ang muling pagtatagpo ng mga paningin. Nagbabaka sakali na sa hinagap ng hininga, sa simula ng katapusan at katapusan ng simula, mapawi ang pananabik, masambit muli ang pangangusta. Sa kabila ng alitan ng ating pamilya, hindi ito naging hadlang sa ating pagmamahalan. Bagkus, ito ay naging dahilan upang tumibay ang ating pag-iibigan sa isa't isa. Ang aking pagmamahal sa iyo ay hindi maglalaho kailanman. Ito ay mananatili kahit pa sa kamatayan.